Ayan, so welcome na muli sa ating live. Good morning guys. So, ayan po pag-aaralan ang messages to young people. Tayo na po ay nasa chapter 38. Ayan, so kung gusto nyo pong mapakinggan yung ating mga topics na translate na po ng ating admin sa Tagalog is nasa Advent broadcast na po natin na i-post sa YouTube channel natin. So ngayon, ayan, welcome na muli sa ating pag-aaral. Akin pong ibahagi sa inyo ang chapter 38. Ayan. So atin pong pag-aaralan ang chapter 38 ng messages to young people. Ayan, nakikita na po yung ating slides. Ayan, sinasabi dito, entitled, Pananagutan sa Liwanag. So, samahan nyo po akong atin pong pag-aralan ito, no? Kasi kapag ang liwanag na nalaman mo, at hindi mo nilakaran, mananagot pala tayo dito, mga kapatid. So, sabi sa ating mga Bible verse na makikita sa John chapter 12 verse 48, sabi diyan, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. So ito po pala, makikita natin dito mga kapatid, na yung katotohanan na iyong nalaman kapag ito'y hindi mo isinabuhay,
ang salitang ito ang hahatol sa atin sa mga huling araw. Nawa, malakaran na nga po talaga natin yung liwanag na ito. Kasi kapag hindi natin nilakaran, hahatulan po tayo nito. No, nakakatakot po mga kapatid na we know the truth but we deny to obey it. Sabi pa sa Hebrews 2 verse 1 to 3, kaya't nararapat nating higit na masikap na ingatan ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y madulas. Sapagkat kung ang salitang sinalita sa pamamagitan ng mga anghel ay matibay at bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na kabayaran, ng ganti. Paano tayong makatatanan kung ating pababayaan ang gayong dakilang kaligtasan? So, ano po ba yung purpose natin sa mundong ito? We are, parang come and go lang tayo dito. Hindi natin alam hanggang saan tayo o hanggang saan yung buhay natin. So, ano po ba yung ginagawa nating, ano yung pinipili natin sa araw-araw nating ginagawa? At nararapat nating higit na sikapin talaga, na ingatan natin yung mga salita ng Panginoon, yung mga bagay na nais niya na nalakaran natin, baka tayo ay madulas. Kaya kapag nilakaran mo yung isang liwanag, huwag kang magyabang na nalakaran mo na ito, kundi kailangan mong isabuhay na naayon sa kanyang kalooban. Sa pagpapatuloy sa Romans 14 verse 12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos tungkol sa kanyang sarili. So, ano yung ginagawa natin ngayon? Napakahaba ng panahon na pinagkaloob niya sa atin. Sinasayang po ba natin yung mga pagkakataon na yun sa panunood ng mga hindi karapat-dapat ng mga panoorin? Alam po ba natin na nilalapastangan po natin ang Panginoon kapag ginagamit natin ang mga banal na oras sa mga walang kabuluhan? Kaya, yung oras kasi natin, like, parang ginto yan, Once na nasayang, hindi na yan mababalik. Kaya kailangan nating ingatan. Kailangan tayong gamitin ng tama, na hindi lang sa paghahanap ng pera o sa makamundong bagay, kundi sa spiritual din nating pangangailangan. Kailangan nating gamitin. Kaya sa Mateo 12 verse 36, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan na salitain ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. So kahit pala ang mga salita na sinasabi natin na hindi natin pinag-iisipan kung ito ba'y tama, ito po pala ay mga salitang hahatol din sa atin. Ipagsusulit natin ito sa araw ng paghuhukom. We know, maging masama ka man o mabuti, in the last days, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Ano yung ginawa natin sa buhay natin? Paano natin ginagamit yung mga oras natin? Kaya, sabi sa Messages to Young People, page 146, paragraph 1, mga kabataang lalaki at babae, kayo ay mananagot sa Diyos para sa liwanag na ibinigay niya sa inyo. Ang liwanag na ito at ang mga babala, kung hindi susundin, ay babangon laban sa inyo sa paghuhukom. Ang inyong mga panganib ay malinaw na ipinahahayag, kaya kayo ay binigyan ng babala at binantayan sa lahat ng panig. Napapalibutan ng mga paalala sa bahay ng Diyos ay inyong pinakinggan ang pinakamatitinding katotohanan na tumatagos sa puso na ipinahahayag ng mga lingkod ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu. So, tayong mga tao, bilang isang kabataan, ano yung ginagawa natin o ano yung liwanag na pinaniniwalaan natin katotohanan at ito'y sinasabuhay natin? Kapag hindi natin sinabuhay ito, hindi natin nilakaran, mananagot tayo. Mananagot tayo sa Panginoon. Paano ba natin ginagampanan yung ating mga tungkulin sa araw-araw? May mga bagay tayo, oo, aminin natin na may kahinaan tayo. Pero, hindi po hanggang doon na lang. May pagbabago po sa araw-araw. Meron tayong pagbabago na inilaan ang Panginoon para magawa natin. Kasi araw-araw naman, minuminuto, di ba? Nababago naman ang tao. Kaya nga sabi diyan, ano ang bigat? Ano? Sabi dito, ano ang bigat ng mga taimtim na panawagang ito sa inyong mga puso? Ano ang impluwensya nito sa inyong mga pagkatao? Kayo ay mananagot sa bawat isa sa mga panawagan at babalang ito. Ang mga ito ay babangon sa paghuhukom
upang hatulan ang mga namumuhay sa walang kabuluhan, kalayawan at kapalaluan. So ito po yung nakakatakot. Kasi bawat gawa natin, mga salita natin, napakalaking impluensya po sa mundong ito. Sino tayo at sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. So, ano po ba yung impluensya na ipinapamalas natin sa mundong ito? Ano po ba yung mga bagay na ginagawa natin? Nagbibigay po ba tayong kaluguran sa ating Panginoon? Sa pagpapatuloy po sa ating pag-aaral, mga kapatid, mga minamahal na kabataan, ang inyong inihahasik ay siya ring aanihin ninyo. Ngayon, ang panahon ng paghahasik para sa inyo. Ano ang magiging ani? Ano ang inyong inihahasik? Bawat salitang inyong binibigkas, bawat gawaing inyong ginagawa, ay binhi na magbubunga ng mabuti o masama at magdudulot ng kagalakan o kalungkutan sa naghahasik. Kung ano ang binhing inihasik, siya ring aanihin. So ito po yung tatanda natin. Ano man yung nagawa natin, masama man ito, mabuti, may bunga ito, may consequence ito, mga kapatid. Merong bunga na maipapakita. So ano ba yung magiging ani natin sa mga huling araw kung binabaliwala natin yung katotohanan na ating nalalaman? Kung nagbingi-bingian lang tayo sa panahon natin ngayon. Nakakatakot isipin, mga kapatid. Napakadaming mga naghahasik ng mga katotohanan. Pero, mga kapatid, nakakalungkot kasi hindi agad ito nasusunod. Nasa process naman po, nasa proseso naman po yung pagsunod, yung kabanalan sa buhay natin. Nagsisikap tayong maging banal gaya ng ating Panginoon. Pero hindi naman on the spot na maging banal ka. Kaya the more natin pinag-aaralan talaga yung salita ng Panginoon, sa message, lalong-lalo ng itong atong topic na messages to young people, ay pinapaalala sa atin na bawat gawa natin ay may kapalit. Ay may ani tayong maaani o may bunga tayong maaani kung ano yung tinatanim natin sa puso natin, ano yung katotohanan na sinasabuhay natin. Kung pinapalawak pa rin natin yung makasarili natin, kung sinasabuhay pa rin natin yung sarili nating gusto. Napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon kasi pinapaalalahanan tayo na kung ano ba talaga ang binhi na inihasik natin. Siya rin ang ating aanihin. Kaya nga sabi dyan, ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang dakilang liwanag at maraming pribilehiyo. Mga kapatid, hindi po mabilang yung mga pribilehiyo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, paano po ba natin ito magagamit? Paano po ba natin ito maipapakita sa ating pagkatao? Paano natin malalakaran ang katotohanan na matagal na nating alam? Nakikita ba sa buhay natin yung katotohanan na ito? Napakadami pong mga katotohanan na pinaniniwalaan ng isang tao. Pero ang pinakamabisang katotohanan, kasi mapapatunayan natin sa kanilang mga gawa, sa kanilang bunga na ipinapakita. Kasi sa atin, personally, may mga kahinaan tayo. Pero, sa tulong ng Panginoon, tutulungan niya tayo na malakaran ang katotohanan ito. Kaya nga sabi dyan, pagkatapos ibigay ang liwanag na ito, pagkatapos malinaw na ipakita sa inyo ang inyong mga panganib, ang pananagutan ay nagiging sa inyo. Ang paraan ng inyong pagtanggap sa liwanag na ibinibigay ng Diyos ang siyang magtatakda kung ito ay hahantong sa kaligayahan o kapahamakan. Kayo mismo ang humuhubog sa inyong kapalaran. So, minsan nagsisisi tayo, bakit ganito yung kapalaran ko? Bakit siya naging successful na, pero ako ganito pa din? Hindi natin alam, sa sarili natin, tayo lang pala yung nagdidesisyon sa kapalaran na meron tayo. Tayong humuhubog, mga kapatid. Ang Panginoon, naglaan siya sa atin ng magandang kinabukasan, magandang kapalaran. Depende sa atin kung susunod tayo sa kanyang kalooban. Depende sa atin kung gagamitin natin yung mga paraan ng Panginoon para tayo ay maging success sa buhay. Hindi lang sa temporaryong buhay, at the same time sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi nabuhay tayo sa mundo, hindi lang para kumain, hindi lang para mag-aral, hindi lang para gumising araw-araw. Meron tayong inihahanda. At ito yung sinasabi sa ating pag-aaral na yung character building. Ito po yung sinisikap ng bawat tao. Sikapin po natin na yung character ng Panginoon talaga yung maipakita sa buhay natin. So, papaano po ba yan? Napakadaming mga paraan ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin. Yung mga katotohanan. Kasi mananagot tayo kapag hindi natin sinunod yun. Pero,
syempre, alam natin yung katotohanan. Hindi tayo susunod dahil natakot tayo kung tayo po ba ay ma-failure. Kailangan sumunod tayo na may pag-ibig. Kasi napakadami ngayong mga tao, mga kapatid, ano. Kahit ako sa una, dati ako susunod ako kasi natatakot ako, baka kung hindi ako susunod, mapapahamak ako. Pero hindi po pala yun yung gusto ng Panginoon. Hindi yun yung gusto niya para sa atin. Ang nais niya, na yung kapangyarihan niya o yung kanyang biyaya ay magamit natin for growing everyday. No? Nag-grow tayo everyday. So, paano po ba tayo lalago? In our own, hindi natin yan kaya. Hindi natin kayang mapanagumpayan kasi napakadami nating gusto na hindi kalooban ng Panginoon. So, ano po ba yung dapat natin gawin? Kaya nga pinaalalahanan tayo, mga kabataang lalaki at babae, kayo ay mananagot sa Diyos para sa liwanag na ibinigay niya sa inyo. Ano nakakatakot, mga kapatid, ano? Kasi binigyan tayo ng pribilehiyo, mga pagpapala na magagamit natin para tayo lumago sa biyaya. Pero hindi natin ginamit. Yung oras natin, paano ba natin gamitin? Ano yung mga ginagawa natin sa panahon na hindi naman tayo abala? Ano yung kinaaabalahan natin, ganun. So, nawa sa ating personal na pagkikipag-ugnayan sa Panginoon, atin pong masaliksik ang ating mga sarili. Tanungin natin, ano po ba yung kulang? Ano po ba yung hindi natin nalakaran? Ano pa yung mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin na hindi natin nagamit? Masasayang lamang ba ito? Kaya mga kapatid, wag nating kakalimutan na ang Panginoon naglaan talaga siya sa atin ng mga bagay para sa kanyang kaluguran, para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya papatuloy sa pag-aaral ngayon na ito yung lagi nating pakatandaan na tayo, hindi lang tayo dapat matakot. Hindi tayo matakot na susunod tayo kasi natatakot. Hindi po yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nga minamahal niya yung mga kabataan. Tayo, minamahal yung tayo. At tayo nga, sabi ni Jose Rizal, diba? Tayo yung pag-asa ng bayan. Ganun din, tayo din yung pag-asa ng kaligtasan. Kapag isinabuhay natin yung katotohanan na ang Panginoon, pinagkaloob niya sa atin ito. Nawa kung ano yung mga inihasik natin, magbigay ito ng mga dakilang impluensya sa mga tao. Maipakita natin yung karakter ng Panginoon, hindi lang sa salita. Kasi ang pinaka-epektibong katotohanan na maisabuhay ng sangkatauhan ay ang maipakita ang katotohanan sa buhay. Kasi kapag lagi lang tayo nagsasalita, pero hindi naman nakikita sa ating buhay, parang dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Kasi yung pananampalataya na walang gawa, ito po ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya nais. Marami tayong mga bagay na pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, pero kung wala tayong paggawa, magiging walang silbi po yung ating mga pananampalataya. Kaya nawa, marami po tayong natutunan sa ating pag-aaral ng chapter 38 ng Messages to Young People. Very short lang po itong pag-aaral na ito. Kaya tunghayan po natin, tunghayan natin yung mga pag-aaral na ito kasi since 2023 ko pa po itong pinag-aaralan, pero until now hindi ko pa po natapos ang aklat na ito. Pero napakaganda kasi nire-remind tayo sa bagay na ano yung dapat natin gawin, lalo na kung darating na yung tukso sa buhay natin, mga pagsubok. Napakadami kasing mga katotohanan na pinapakita ng Panginoon sa atin eh. Pero tayo mga tao, hindi agad-agad natin ito naiintindihan sa ating mga sariling kaunawaan. Kaya kailangang magtiwala tayo sa Panginoon, ihingi natin sa Kanya yung kaunawaan natin kasi kulang tayo ng kaunawaan. Kaya nga, for our conclusion, atin pong balikan ang ating verse sa John 12:48. Tandaan natin na ang nagtatakwil sa Panginoon ay hindi tumatanggap ng Kanyang mga salita. Ay mayroong isang hahatol sa Kanya. Ano yung hahatol sa Kanya? Ang salitang Kanya ang salitang isinalita ng Panginoon ang siyang hahatol sa Kanya sa huling araw. Kaya pagmuni-munihan natin ito. Napakaganda po itong pag-aaralan para mapaalalahanan tayo, ma-remind sa atin,
kapag pala hindi natin sinabuhay yung katotohanan at hindi natin tinanggap ang salita ng Panginoon bilang katibayan na siya ay banal, siya ang katwiran. Sino yung nagtatakwil sa Panginoon ay hahatulan talaga. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, kailangan natin pagsikapan sa ating pag-aaral ng chapter 38. Nawa, hindi lang hanggang pandinig yung naririnig natin ang katotohanan, kundi kailangan ding maisabuhay natin, na maipakita natin sa buhay yung katotohanan na pinagkaloob niya sa atin. Kaya abangan nyo po ang chapter 39 ng Messages to Young People. Nawa, marami po tayong matututunan. At muli, magandang umaga sa ating lahat.